Yo guys, no. Ito. Ayan yung mga pulis na magbubukas ng maliit na butas diyan sa loob ng KOJ na pinaghihinalaan nila diyan nagkukubli si Pastor Kibuloy. Ayan. Okay, buksan nyo. Paano magkakasyang tao dyan? Ayan, liit oh. Parang kanan no. Sa tingin ko hindi mo magkakasya yung tao dyan eh. Grabe, ang 10 million no? Ayan. Hamakin talaga ng 10 million. Kahit makompromise pa yung buhay ng mga inosenteng Pilipino. At kanina no, meron dito, tayong nakitang just in the news dito sa ABS-CBN na sinabi nila na meron daw ang parang smoke na nakita dito sa kaganapan sa loob ng KOJ. Ang claim daw natin ay tear gas to. Totoo naman po talagang tear gas. Pero ang sinasabi daw po ng DNP ay nagsunod daming tao no? ng gulong. Diba? Bawal nga po dyan sa loob eh. Sila po kasi nung hindi mga supporter yan ni Pastor Kibuloy. Hindi yan mga supporter ng KOJ. At babalikan po natin itong kanina ginawa nila. Siguro nasa mga 70% yan mga pulis. Na biktima ng human trafficking. Kung meron po kayong common sense, pumunta po kayo dyan. Di sana kung totoong mga biktima sila, lumabas na po sila dyan, tumakbo sa inyo. Buong persa. Madagdag ko lang, pinadala dyan. Sir EB, yung puso ko para hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po dahil sa may pumutok na gulong. Wala pong grabe no? Ang laki doon mismo. Ang laki na ginagastos. Ito kuha po ni Hala Sancho po ng Pilipinas. Mismo po yung para lang sa pagtugis kay Pastor Kibuloy. Alam niyo, ang dami pang dapat unahin natin no? At ang dahilan ng ating gobyerno. Nandiyan yung issue natin sa West Philippines. Kanina mga kababayan, marami pa po yung pinakita lang isa lamang po yun sa mga yung binabangga yung barko natin, binubuli tayo ng China. O bakit hindi natin ipadala yung mga pulis natin doon? At hindi po yan. Inuuna pa natin yan dyan. Yan po ay dahil sa tear gas. Eto na. Hindi kami maghihintay. Yung spokesperson yata to ng growing our support from this ng KOJ. Evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Kapapasok lang na balita, inanunsyo na ng pamunuan ng grupong Kingdom of Jesus Christ na susugod na ang kanilang 8 gobyerno natin sa Malacanang upang patalsikin at kalagkarin palabas si Pangulong Bongbong Marcos at ang asawa nitong si Lisa Marcos. Nagugat ang kanilang minsan mamamangha ka sa ginagawa niya. Minsan naman, eto. Si Pastor Apollo Kibuloy. Ewan ko ba? Ang gulo ng Pilipinas. Dahil sa kaliwat kanang ang gulo-gulo na ngayon. Laban sa kanya, na ayon pa sa kanilang grupo, ay pawang gawa. Dapat tayong mga sambayan ng Pilipinas ay magkaisa tayo. Grabe, pinag-aawayan. Ay ito ang idadagdig sa kanila. Ang daming nakokompromise. Pagsalita ng grupo ay marapat lamang na dahil sa 10 million na reward na yan. Dahil wala nang tiwala ng taong bayan sa kanya. No? Dahil sa kung yung 10 million na reward na yan sa kanyang pinamigay yan at bumabalik na rin sa ating mga illegal na droga kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong. Di sana nakatulong tayo. Ayan, daming mga sirang bahay. Komento pa nga ng madismayado. Dapat ito unahin natin. Hindi alam ng administrasyon na ito na kapag ginalaw nila ang Kingdom of Jesus Christ, ang ibang religion na may kaisa nila ng paniniwala ay maaaring tumulong sa KOJC. Nanawagan kami sa sama-sama na yung ibang relihiyon para lang nakakaawa ang mga mamamayan ng Kingdom of Jesus Christ na walang kalaban-laban. Parang may marsyalo na. Lumabas na sa kalye at ito parang nangangamoy marsyalo to. Duterte para sa tunay na pagbabago. Nangangamoy marsyalo ni Bongbong Marcos Jr. Tayong lahat ay Rodrigo Duterte ngayon para sa tunay na pagbabago. Hintayin nyo kami. Kami ang hintayin. 8 million Filipinos, 8 million members. Grabe. This is now a call for us to rise. Dahil sa politika nagkakagulo ang Pilipinas. Sa buong Pilipinas, magkaisa buong tayo. mundo. At muli, nanawagan ako. We are withdrawing our support from this regime. This evil, lawless, corrupt regime.
Opo.